Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, January 23, 2026, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin sa tunay na lakas. Hindi lakas na nananakit, kundi lakas na nakapipigil sa sarili. Sa mundong madalas pinupuri ang paghihiganti at pagpapakita ng kapangyarihan, itinuturo ng Diyos ang ibang daan, ang lakas na pumipili ng awa kahit may pagkakataong manakit. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 24, verses 3 to 21, may bihirang pagkakataon si David, si Haring Saul, na matagal nang humahabol sa kanya, ay nasa sitwasyong lubhang mahina. Kayang-kaya na sana ni David tapusin ang problema. Tahimik, walang saksi, walang kapalit. Pero pinigilan niya ang sarili. Sabi niya, hindi ko itataas ang aking kamay laban sa pinahiran o pinili ng Diyos. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas ng konsensya. Para sa mga sundalo, pulis, Coast Guard, jail officer, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod, malinaw ang aral. Hindi dahil kaya mong manakit, hindi dahil may pagkakataon, hindi dahil pakiramdam mo ay tama ka, ay dapat mo nang gawin. Madalas, ang tukso ay hindi physical na pananakit, kundi mabibigat na salita. Pagganti sa paraang tahimik, paninira ng dangal, pagbalik ng sakit sa sakit. Ngunit, itinuturo ni David ang mas mataas na landas. Ipagkakatiwala ko ito sa Diyos. Iyan ang nagligtas sa kanyang puso. Nang maunawaan ni Saul ang ginawa ni David, siya ay umiyak. Bakit? Dahil ang awa ay kayang bumuwag ng matigas na puso. Ang pagpipigil ni David ay naglalantad ng katotohanan, hindi sa dahas, kundi sa kabutihan. Tandaan natin, hindi laging agad nagbabago ang iba dahil sa awa. Pero lagi nitong pinananatiling malinis ang ating puso. Makakalakad tayo palayo na malinis ang kamay at walang galit sa dibdib. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 13 to 19, pumili si Jesus ng 12. Hindi siya pumili ng pinakamalakas o pinakamatalino. Pinili niya ang karaniwan. May kahinaan, may takot, may pagkukulang. Bakit? Dahil ang pagiging alagad ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pakikipag-ugnayan. Tinawag niya sila upang makasama niya, upang isugo niya. Bago ang misyon, may ugnayan. Bago ang otoridad, may kababaang loob. Para sa mga sundalo at mga naka-uniforme, ang tunay na leader ay hinuhubog hindi ng ambisyon, kundi ng pagsunod sa Diyos at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, maaaring tinatanong tayo ng Diyos ngayon, saan ko kailangang magpigil? Saan ako natutuksong tapusin ang isang tao sa salita o asal? Saan ko kailangang magtiwala sa Diyos imbis na gumanti? Hindi laging maingay ang lakas. Minsan, ito ay tahimik na desisyong
Hindi ko tatawirin ang linyang ito. I will not cross this line. At sinasabi ni Jesus, hindi mo kailangang maging perpekto para tawagin. Kailangan mo lang maging handang sumunod at manatiling malapit sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami ng lakas na pumipili ng awa kaysa paghihiganti, katahimikan kaysa pananakit, at pagtitiwala kaysa kontrol. Kapag may kapangyarihan kaming manakit, bigyan mo kami ng tapang na magpigil. Hugisin mo ang aming mga puso, matatag sa katotohanan, mahinahon sa kilos, at tapat sa pagsunod sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga sundalo, mga naka-uniforme at kanilang mga pamilya. Ingatan sa tungkulin, bigyan ng kapayapaan ang isip, at tatag ang loob araw-araw. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.